Salamat, Mama Carl, no? Lagi natin sinasabi dito, ay utang, ay utang. Pero hindi lang utang to. Kontrata to. Meron kang kontrata, Orlando, sa may-ari ng, sa nagpagawa sa'yo ng renovation. At klarong-klaro naman kung magkanong ibabayad sa'yo. Tama? Mas matindi ang problema mo kasi ikaw mismo ang may obligasyon na magtapos ng proyekto na yan. Sinobcontract mo, bayaran mo sila. Kasi violation, meron tayong malinaw na construction law. Pwede kang hindi lang kasuhan ng koleksyon, pwede kang kasuhan ng estafa. Kasi yung perang binigay sa'yo ng nagpagawa ng bahay, tinatawag na interest. Binigay sa'yo para ibayad mo sa payroll ng mga sinobcontract mo. Ginamit mo sa sugal. Ang tawag dyan ay estafa. At hindi naman pwedeng, Orlando, hindi naman pwedeng sabihin dito kay Sherwin tsaka kay Ricky, magtiis-tiis muna kayo. Sa December, meron tayong surprise. Baka ang surprise sa December wala pera ang surprise because ang sugal, bisyo yan. Gusto mong bawiin ang nawalang pera, magsusugal ka na naman. So, mababaong ka sa utang. Wag naman. Obligasyon. Lalo na ang mga construction workers, mga daily wage workers yan. Yung sahod nila, kanya marami tayong nakikita na bukas na market sa gabi. Nagtataka tayo, bakit gabi pa, bukas pa yung market na yan. Kasi yung daily wage earner, bumibili ng pagkain sa gabi para makain nila the next day. Ganong kahalaga. Hindi na nga makabili ng bigas si Ricky, no? Siguro ganon rin si Sherwin kasi 28,000. Maghanap-hanap ka ng paraan para mabayaran sila. Kundi ako na mag-aabogado para sa kanila. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.